Pumasok si Althea Bonifacio sa isang marangyang salo-salo bilang nobya ni Ethan, ngunit pinalaya siya sa harap ng lahat matapos siyang hamakin at ituring na isang babaeng habol lang sa pera. Sa mismong sandaling iyon ng pang-iinsulto at pagtawa, hindi nila alam na sila mismo ang pumipirma sa pagbagsak ng pamilya Reyes. Ano ang mangyayari kapag nabunyag ang tunay na pagkatao ni Althea at sino ang tunay na mawawalan ng lahat? Ang amoy ng bagong giniling na kape ay ang nagsisilbing pabango sa umaga ni Althea. Dito sa loob ng Cafe Esperanza, sa ilalim ng kanyang piniling katauhan bilang si Thea, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi kailanman maibibigay ng kanyang tunay na pangalan. Ang mahinang ugong ng espresso machine, ang kalansing ng mga tasa at platito, at ang masasayang kwentuhan ng mga parokyano ay ang musikang bumubuo sa kanyang payak na mundo. Sa bawat tasa ng kape na kanyang inihahanda, inilalagay niya ang pangarap na balang araw ay may isang taong makikita siya, hindi bilang isang Bonifacio, kundi bilang si Thea lang, isang simpleng babaeng may simpleng mga pangarap. Hapon na at dagsaan na naman ang mga taong humahabol sa kanilang huling sip-sip ng kape bago matapos ang araw ng trabaho. Abala si Thea sa pag-aasikaso ng sunod-sunod na order ng isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Isang 20 iced Americano. Thea, nakangiting sabi ni Aling Nena, ang may-ari ng katabing patahian na araw-araw ay bumibili sa kanya. Opo, Aling Nena. Sandali lang po. Magiliw niyang sagot, kasabay ng mabilis na paggalaw ng kanyang mga kamay. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang pagpasok ng isang matangkad na lalaki na may tindig na tila hindi sanay sa sikip ng isang maliit na kapihan. Sa isang mabilis na pag-ikot upang kunin ang yelo, nagulat siya nang biglang may mabangga ang kanyang siko. Ang sumunod na nangyari ay tila nag-slow motion sa kanyang paningin. Ang baso ng iced Americano na hawak niya ay tumapon at ang maitim na likido ay dumaloy, hindi sa sahig, kundi sa isang mamahalin at plansadong puting polo shirt. Naramdaman niya ang init na biglang kumalat sa kanyang kamay bago pa man niya makita ang malaking mantsa ng kape sa damit ng estranghero. Napatigil ang lahat, maging ang mahinang tugtog sa loob ng kafe ay tila nawala. Nanlaki ang mga mata ni Thea at ang mga salitang sorry po ay paulit-ulit na namutawi sa kanyang bibig na tila isang sirang plaka. Nako, pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Naku po ang damit ninyo. Tumingala siya, handa nang harapin ang anumang galit o mura na ibabato sa kanya. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang pares ng mga matang kalmado at tila natatawa pa. Ang laki, si Ethan Reyes, ay ibinaba ang tingin sa mantsa sa kanyang dibdib at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, miss. Aksidente lang naman, sabi nito sa isang boses na malalim at nakakakalma. Ang mas inaalala ko ay ang kamay mo. Mainit ba yung natapon? Natigilan si Thea. Sa buong buhay niya, sa tuwing may nagkakamali sa kanya ang mga katulong sa mansyon, laging galit ang kanyang nasasaksihan. Ngunit ang lalaking ito ay mas inalala pa ang kanyang kalagayan kaysa sa mamahaling damit na nasira niya. Ayos lang po ako, sir. Pero yung damit niyo po talaga, babayaran ko na lang po. Pilit niya, habang nanginginig na kumukuha ng tissue. Umiling si Ethan at marahang hinawakan ang kanyang kamay upang pigilan siya. Hindi na kailangan. Pero kung gusto mo talagang makabawi, may isang paraan. Napakunot ang noo ni Thea. Ano po yon? Ngumiti si Ethan ng mas malawak, isang nangiting nagpatingkad sa kanyang magandang mukha. Samahan mo akong magkape bukas. My treat. Para masigurado kong hindi ka na nanginginig sa takot. At doon nagsimula ang lahat. Ang isang tasang kape na pambawi ay nasundan ng isa pa at isa pa. Ang mga pag-uusap nila sa loob ng Cafe Esperanza
ay lumipat sa mga bangko ng Quezon Memorial Circle kung saan sabay nilang pinapanood ang paglubog ng araw. Habang tumatagal, mas lalong nahuhulog ang loob ni Althea sa lalaking nakilala niya bilang si Ethan. Minahal niya ang paraan ng pakikinig nito sa kanyang mga kwento tungkol sa mga pangarap na kasing simple ng pagbubukas ng sariling panaderya. Minahal niya kung paano nito sabihin na sawang-sawa na ito sa mundo ng pagkukunwari, na ang tanging hinahanap nito ay isang bagay na totoo, isang taong totoo. Sa bawat salitang binibitawan ni Ethan, pakiramdam ni Thea ay natagpuan na niya ang musikang matagal nang hinahanap ng kanyang puso. Ito na yon. Ito na ang lalaking mamahalin siya bilang si Thea at hindi bilang si Althea Bonifacio. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi, matapos ang isang simpleng hapunan, marahan na hinawakan ni Ethan ang kanyang mga kamay. Ang ilaw mula sa mga poste sa kalye ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa kanilang mga mukha. "Tia!" panimula ni Ethan, at sa tono ng boses nito ay alam ni Althea na may mahalaga itong sasabihin. "Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw lang ang nagparamdam sa akin na pwedeng maging simple at masaya ang buhay. Ikaw ang katotohanan sa mundo kong puno ng pagkukunwari." Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Thea. Ang kanyang puso ay tila lumilipad. Ito na ang sandaling pinakahihintay niya. Hinawakan ni Ethan ang kanyang pisngi at ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Kaya gusto kong malaman mo na seryoso ako sa'yo. Sobrang seryoso." Huminga ito ng malalim, tila kumukuha ng lakas ng loob para sa susunod na sasabihin. "Tia, gusto kitang ipakilala sa pamilya ko." Sa isang iglap, ang lumilipad na puso ni Althea ay biglang bumagsak. Ang matamis na ngiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang bakas ng kaba at takot na hindi niya magawang itago. Ang pamilya, ang mundong matagal na niyang tinatakasan, ay ang mundong kakatok na ngayon sa pintuan ng kanyang munting paraiso. Ang kulay kahel na sinag ng papalubog na araw ay dahan-dahang gumuguhit sa kalangitan ng Maynila. Ngunit para kay Althea, ang magandang tanawin ay walang kulay. Nakaupo sa pampasaherong upuan ng magarang sasakyan ni Ethan, ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Pinili niya ang pinakasimple ngunit pinakadesenteng bestida na mayroon siya. Isang kulay krema na damit na hanggang tuhod na sa kanyang palagay ay sapat na upang magbigay galang, ngunit hindi sapat upang magmukhang nagkukunwari. Ang kanyang mga kamay, na karaniwang sanay sa init ng portafilter, ay nanlalamig ngayon habang pinipisil ang isa't isa sa kanyang kandungan. "Huwag kang kabahan, Thea," basag ni Ethan sa katahimikan. Ang isang kamay ay marahang ipinatong sa kanyang hita. "Magugustuhan ka nila." Pilit nang ngumiti si Thea, isang ngangiting hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Sana nga. Ngunit ang mga salitang iyon ay walang bigat, sapagkat sa kaloob-looban niya, may isang boses na sumisigaw na isa itong pagkakamali. Ang pagpasok sa mundo ni Ethan ay parang pagtawid sa isang hangganan na hindi na niya maaaring balikan. Nang lumiko ang sasakyan at pumasok sa dambuhalang mga tarangkahan ng Forbes Park, tila huminto sa pag-ikot ang mundo ni Thea. Bawat bahay na kanilang madaanan ay isang palasyo, napapalibutan ng matataas na pader at perpektong inalaga ang mga hardin. Nang sa wakas ay huminto sila sa tapat ng isang mansyon na may mga haliging Romano at malawak na hagdanan, kinailangan ni Thea na paalalahanan ng sarili kung paano huminga. Ito ang klase ng lugar na nakikita lang niya sa mga magazine, ang uri ng yaman na sinadya niyang talikuran. "Handa ka na?" tanong ni Ethan. Ang ngiti nito ay tila pilit na rin. Tumangulang si Thea, dahil kung magsasalita siya, baka mautal lang siya. Pagpasok nila sa loob, ang unang bumungad sa kanya ay ang nakakabinging katahimikan. Ang sahig na gawa sa marmol
ay kumikinang na parang salamin at ang bawat yapak nila ay lumilikha ng alingawngaw sa napakataas na kisame kung saan nakasabit ang isang chandelier na puno ng kristal. Ang hangin ay may amoy ng mamahaling floor polish at isang bagay na hindi niya mawari. Marahil ay ang amoy ng lumang pera. Sa dulo ng engrandeng hagdanan, isang babae na may perpektong ayos at tindig ng isang reyna ang naghihintay. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na damit at ang kanyang mukha, kahit na may edad na, ay walang bahid ng anumang kapaguran. Ito si Doña Margarita Reyes. Sa likod nito ay isang mas batang bersyon niya, si Isabel, na nakahalukip-kip at may mapanuring tingin. "Ethan, anak, you're late," sabi ni Doña Margarita. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na kanilang tinatapakan. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Ethan patungo kay Thea at sinuri siya nito mula ulo hanggang paa sa paraang nagparamdam sa kanya na siya ay isang kulisap na sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. "And this must be Thea." "Magandang gabi po," halos pabulong na sabi ni Thea. Isang matipid na ngiti ang ibinigay ni Doña Margarita. Isang ngiting hindi man lang nagpainit sa kanyang mga mata. "Welcome to our home, Hija." Ang salitang Hija ay dapat sana'y magiliw, ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, para itong isang insulto. Ang hapunan ay isang tahimik na pagpapahirap. Nakaupo si Thea sa isang napakahabang mesa na gawa sa mahogany na napapalibutan ng napakaraming kubyertos na hindi niya alam kung para saan. Ang bawat pagsubo niya ay tila sinusubaybayan, ang bawat pag-inom niya ng tubig ay tila tinitimbang. "So Thea," panimula ni Doña Margarita, matapos punasan ng gilid ng kanyang bibig ng isang linen na napkin. "Sa isang coffee shop ka raw nagtatrabaho? How quaint." "Opo," magalang na sagot ni Thea. "Sa Cafe Esperanza po sa Quezon City." "Ah, I see." Tumango-tango ang Donya. Tila interesado. "Mahirap siguro ang trabahong iyon, laging nakatayo. Sapat ba ang kinikita mo sa pagtitimpla ng kape para sa mga luho mo, Hija?" Ang tanong ay binitiwan na parang isang biro, ngunit ang talim sa likod nito ay kasing tulis ng kutsilyong gamit niya. Naramdaman ni Thea ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Sapat lang po para sa mga pangangailangan ko. Simple lang po ang pamumuhay ko." "Of course," sabat naman ni Isabel, sabay lapag ng kanyang bagong-bagong Louis Vuitton na bag sa bakanting upuan sa tabi niya. Iba talaga ang simple living. "Ako, sinubukan ko yan nung isang linggo. I didn't use my credit card for a whole day. It was so liberating." Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan nito. "Ma Isabel, tama na." Pakiusap ni Ethan, ngunit ang kanyang boses ay mahina at walang kapangyarihan. Isang matalim na tingin lang mula sa kanyang ina ay sapat na para patahimikin siya at ibalik ang kanyang atensyon sa kanyang pagkain. At sa sandaling iyon, nakita ni Thea ang katotohanan. Nakita niya ang kahinaan sa mga mata ni Ethan, ang takot nito sa sariling pamilya. Ang lalaking nangako na ipagtatanggol siya ay walang nagawa, kundi ang manahimik habang siya ay dahan-dahang dinudurog. Ang pagkabigo ay kumalat sa kanyang puso na parang lason, mas masakit pa kaysa sa lahat ng mapanuyang salita na narinig niya. Matapos ang tila walang katapusang hapunan, nagpaalam na si Thea. Si Ethan ang naghahatid sa kanya at sa loob ng sasakyan, sinubukan nitong humingi ng tawad. "I'm sorry, Thea. Ganoon lang talaga sila. They'll come around." Ngunit si Thea ay hindi na umimik. Hinayaan na lang niya ang katahimikan na maging sagot. Nang ihatid siya sa tapat ng kanyang maliit na apartment, hindi na niya ito hinintay pang bumaba. Isang mabilis na, "Salamat sa paghatid," ang kanyang sinabi, at dali-dali siyang pumasok sa loob. Isinasara ang pinto, hindi lang sa gabing iyon, kundi sa isang maliit na bahagi ng kanyang pusong umaasa.
Sa kabilang dako, sa Forbes Park, ang nakakabinging katahimikan ng mansyon ay mas nagpatingkad sa tensyon. Inilapag ni Ethan ang susi ng kanyang sasakyan sa isang maliit na mesang pilak at hinarap ang kanyang ina na naghihintay sa kanya sa sala na parang isang manghuhukom. "Are you out of your mind, Ethan?" Ang mariing tanong ni Doña Margarita. Ang bawat salita ay tila may lason. "Isang barista? Sa lahat ng babaeng pwede mong dalhin dito, isang hamak na tagatimpla ng kape ang ipapakilala mo sa amin? Pinapahiya mo ang pangalan ng pamilyang ito." "Ma, she's a good person. Mabait si Thea," katwiran ni Ethan, ngunit alam niyang walang saysay ang kanyang mga salita. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ng Donya. "Mabait? Anong gagawin natin sa kabaitan niya? Mababayaran ba niyan ang mga utang natin? Maililigtas ba niyan ang kumpanyang inilubog ng ama mo?" Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at desperasyon. Tinitigan niya ng diretso ang kanyang anak. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Hiwalayan mo ang babaeng yon o ako ang gagawa ng paraan para mawala siya sa buhay mo." Ang umaga ay dumating na may kasamang bigat, isang latak ng kapaitan mula sa nagdaang gabi. Para kay Althea, ang pamilyar na amoy ng kape sa Cafe Esperanza na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila may halong pait ngayon. Bawat galaw niya ay mekanikal. Ang paggiling ng butil, ang pag-ipit ng kape sa portafilter, ang maingat na pagbuhos ng gatas. Ngunit ang kanyang isip ay malayo, pabalik-balik sa malamig na mga tingin ni Doña Margarita at sa nakabibinging katahimikan ni Ethan noong mga sandaling pinakakailangan niya ito. Ang pag-asa na kanyang iningatan ay may lamat na at hindi niya alam kung paano ito muling bubuuin. "Hoy Thea, okay ka lang?" Pukaw sa kanya ni Gina, ang kanyang katrabaho na may malapad na ngiti at laging alisto. "Kanina ka pa tulala dyan, para kang nakakita ng multo." Pilit nang ngumiti si Thea. "Wala ito, Jean. Napuyat lang siguro." Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang pagkukunwari, isang pamilyar na figura ang pumasok sa pinto ng kafe. Dala-dala ang lahat ng alaalang gusto na sana niyang ibaon sa limot. Si Ethan. Ang kanyang muka ay gusot. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng puyat. At ang kanyang perpektong ayos ay tila naglaho. Hindi siya umorder. Sa halip, lumapit ito sa counter. Ang mga mata ay nakatuon lamang kay Thea, puno ng pagsusumamo. "Thea, can we talk?" Mahinang pakiusap nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. Umiling si Thea, hindi tumitingin sa kanya. "Marami akong ginagawa, Ethan. Please." Pagpapatuloy nito, hindi natitinag. Kahit 5 minuto lang, sa labas. Nagbuntong hininga si Thea. Sa isang senyas kay Gina na siya muna ang bahala, tinanggal niya ang kanyang apron at sumunod kay Ethan sa labas. Tumayo sila sa isang sulok, malayo sa mga mata ng mga parokyano. "I'm sorry," panimula ni Ethan. Ang kanyang boses ay basag. "Walang kwenta ang ginawa ko kagabi. Natakot ako, Thea. Nadala ako sa takot. At wala nang mas nakakahiya pa kaysa roon. Patawarin mo sana ako." Hindi umimik si Thea. Hinayaan niyang magsalita ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi sila ganoon. Pagpapatuloy ni Ethan, hindi nila nakita kung sino ka talaga. Nakita lang nila kung ano ang gusto nilang makita. Pero bibigyan kita ng dahilan para baguhin ang isip nila. Bibigyan mo ako ng pagkakataon para ipakita sa kanila at sayo kung gaano kakahalaga sa akin. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at iniharap kay Thea. Sa loob, isang manipis na silver na kwintas na may pendant na hugis araw ang kumikinang. Hindi ito mamahalin,
Pero sana tanggapin mo. Tinitigan ni Thea ang kwintas. Pagkatapos ay ang mga mata ni Ethan. Nakita niya ang sinseridad doon, ngunit nakita rin niya ang takot na inamin nito. Ito ang kanyang kahinaan, at marahil ito rin ang dahilan kung bakit niya ito minahal. Dahil sa kahinaang iyon, nakita niya ang isang taong nangangailangan din ng pag-unawa, tulad niya. May malaking charity ball ang pamilya namin sa Sabado, sabi ni Ethan. Gusto kong sumama ka, hindi bilang isang estranghero sa isang hapunan, kundi bilang kasama ko sa harap ng lahat. This is my chance to make things right, to protect you. Para ipakita sa kanila na ikaw ang pinipili ko. Ang kanyang mga salita ay parang isang balsamo sa sariwang sugat ni Thea. Ang pag-aalinlangan ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar na damdamin, ang pag-ibig na handang maging bulag. Pag-iisipan ko, ang tanging naisagot niya. Kinagabihan, sa kanyang apartment, ang isip ni Thea ay gulong-gulo. Nakaupo sa kanyang kama, hawak ang kwintas na bigay ni Ethan. Kumikinang ito sa ilalim ng liwanag ng kanyang lampara, isang maliit na bituin ng pag-asa sa gitna ng kanyang kadiliman. Tumunog ang kanyang laptop, hudyat ng isang video call. Sa screen, lumitaw ang mukha ng kanyang ama, si Don Miguel Bonifacio, na nakaupo sa kanyang malawak na opisina sa BGC. Ang mga gusali sa labas ng bintana nito ay kumikinang na parang mga diamante. Anak, bati nito. Ang boses ay laging may bahid ng awtoridad, ngunit may lambing kapag siya na ang kausap. Kamusta ka na dyan? Hindi ka na masyadong tumatawag. Pasensya na po pa, naging abala lang po sa trabaho. Pagsisinungaling niya. Ayos lang po ako dito. Masaya po ako. Pinagmasdan siya ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay matalas at tila kayang basahin ng kanyang kaluluwa. Sigurado ka? Your voice sounds different. Kung may problema, sabihin mo lang. Isang tawag mo lang, Althea, at uuwi ka na. Wala po talaga pa. Promise. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Na-miss ko lang po kayo. Matapos ang tawag, mas lalong bumigat ang kanyang dibdib. Nagsinungaling siya sa nag-iisang taong hinding-hindi siya pababayaan para lamang protektahan ang isang pag-ibig na hindi niya tiyak kung kaya siyang protektahan pabalik. Pumunta siya sa harap ng salamin, hawak pa rin ang kwintas. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Si Thea, ang babaeng simple, ang babaeng pinili ni Ethan. Ito ba talaga ang gusto niya? Ang isuko ang kapayapaang ito para sa isang laban na hindi naman sa kanya? Ngunit habang tinititigan niya ang sarili, nakita niya ang takot sa kanyang mga mata at nagalit siya. Hindi siya pinalaki para maging isang duwag. Sa isang iglap ng desisyon, isinuot niya ang kwintas. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang balat at kasabay nito ay ang isang resolusyon na ipaglalaban niya ang pag-ibig na ito. Patutunayan niya sa pamilya, Reyes, at sa kanyang sarili na karapat-dapat siyang mahalin. Habang hinahaplos niya ang pendant na hugis araw sa kanyang dibdib, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Dalawang maikling pangungusap na nagpabagsak sa lahat ng tapang na kanyang inipon. Huwag kang pumunta sa party. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Gabi na sa Forbes Park, ngunit sa loob ng pribadong pag-aaral ni Doña Margarita Reyes, ang oras ay tila hindi gumagalaw. Ang silid ay isang testamento sa yaman, mga antigong kasangkapan na gawa sa Nara, makakapal na Persian na alpombra at mga painting na nilikha ng mga pambansang alagad ng sining. Ngunit ang lahat ng karangyaan ito ay isa na lamang maskara, isang manipis na tabing na nagtatago sa nabubulok na katotohanan. Nakaupo sa kanyang malaking silyang balat, si Margarita ay hindi nagbabasa ng libro o
o pumipirma ng tseke. Sa halip, nakatitig siya sa isang dokumento sa kanyang mesa. Isang sulat mula sa bangko na ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang kanyang mga daliring pinalamutian ng mga diamanteng singsing ay nanginginig habang dahan-dahan niyang nilulukot ang papel. Ang makinis na papel ay nagiging isang pangit na bola sa kanyang palad, kasabay ng pagkasira ng kanyang pinag-ingatang composure. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan, isang pamilyar na apoy na matagal na niyang kasama. Hindi ito galit sa bangko o sa mundo. Ito ay galit sa kanyang yumaong asawa, isang galit na kasing sariwa pa rin ng araw na inamin nito ang lahat. Bigla, ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan. Sa gabing iyon, sa mismong silid na ito. Si Ricardo, ang kanyang asawa, ay nakatayo sa tabi ng bintana. Ang likod ay nakaharap sa kanya, ang balikat ay nanlulumo. "Margarita," sabi nito, ang boses ay halos hindi marinig. "Nalulugi na tayo. Isinugal ko ang lahat sa isang masamang pamumuhunan. Lahat ay mawawala." Ang mga salitang yon ay hindi niya malilimutan kailanman. Hindi ang paghingi nito ng tawad, kundi ang kahinaan sa boses nito ang nagpaalab ng kanyang galit. At sa pagpanaw nito, ilang buwan lamang ang nakalipas, iniwan sa kanya ang isang bagsak na imperyo at isang pangalang kailangan niyang iligtas mula sa kahihiyan. Ang marahas na pagtunog ng kanyang telepono ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Isang pribadong numero. Alam na niya kung sino ito. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang kanyang sarili at sinagot ang tawag gamit ang kanyang pinaka-elegante at may awtoridad na boses. "Yes? Doña Margarita," sabi ng isang malamig na boses sa kabilang linya. "I'm just calling to remind you about the final notice we sent. The board has made a decision. If you can't settle the initial payment by the end of this month, we will have no choice but to begin foreclosure proceedings." Naramdaman ni Margarita ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. "How dare you threaten me?" Nanatiling matatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang puso ay kumakarera na. "Alam mo ba kung sino ang kausap mo?" "We know exactly who you are, Donya," sagot ng lalaki, walang bakas ng pag-aalinlangan. "And we also know that the Reyes name is not worth what it used to be. The deadline stands." At ibinaba nito ang telepono. Ibinagsak ni Margarita ang telepono sa lalagyan nito. Ang tunog ay lumikha ng isang matinis na kalansing sa tahimik na silid. Desperasyon. Ito ang pakiramdam na pinakakinasusuklaman niya. Ang pakiramdam na wala siyang kontrol. Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na bar at nagsali ng isang baso ng brandy. Nilagok ito ng isang beses. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niya ng isang solusyon. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang business magazine na nakapatong sa isang mesa. Sa pabalat, nakangiti ang isang lalaking kilala ng lahat sa kanilang mundo. Si Don Miguel Bonifacio, ang hari ng real estate. Sa tabi nito ay ang kanyang pamilya. Ngunit ang larawan ng kanyang anak na babae ay bahagyang malabo, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanilang pangalan, ang kanilang yaman, ang kapangyarihan, isang kasal. Iyon ang tanging paraan. Isang kasal na mag-uugnay sa pangalan ng Reyes sa isang mas malaki at mas matatag na pamilya. Si Ethan ang kanyang tanging alas, ang kanyang sakripisyo para sa kaligtasan nilang lahat. At sa pagitan ng planong yon at ng katuparan nito ay may isang balakid, ang hamak na barista. Isang walang pangalan, walang yaman, walang kwentang babae na naglalagay ng mga romantikong ideya sa utak ng kanyang hangal na anak. Kailangan itong mawala. Ngunit ang paghiwalayin lamang sila ay hindi sapat. Kailangan niyang sirain ang anumang nararamdaman ni Ethan para dito. Sirain ito sa paraang hindi na kailanman mabubuo pa.
Sa isang biglaang kapasyahan, kinuha niya muli ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero mula sa isang lumang itim na aklat. "Raul?" sabi niya nang may sumagot. "Margarita Reyes ito. May ipapatrabaho ako sa'yo. May isang babae. Ang pangalan niya ay Thea. Nagtatrabaho sa isang cafe sa Quezon City. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Ang pamilya niya, ang mga kaibigan niya, ang mga lihim niya. Bawat buto sa kanyang katawan. I want everything at bilisan mo." Lumipas ang 2 araw ng pananabik at pag-aalala. Sa wakas, habang naghahanda siya para sa nalalapit na party, tumunog ang kanyang telepono. Si Raul. "Donya," sabi ng investigador sa kabilang linya, "may resulta na ako sa ipinapahanap ninyo." "Speak!" Maikling utos ni Margarita habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nagngangalang Thea. Wala po siyang kapamilya-pamilya. Wala pong record ng isang Thea na may pamilya. Ayon sa mga nakalap kong impormasyon mula sa mga kapitbahay at sa tinitirhan niyang apartment, ampon po siya at kasalukuyang namumuhay mag-isa. Natigilan si Margarita. Isang ngiti, isang mabagal, malamig, at puno ng kalkulasyon ng ngiti. Ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Perpekto. Mas perpekto pa kaysa sa inaasahan niya. Isang ampon, isang ulila, isang taong walang sinuman, walang babalikang pamilya, walang magtatanggol. Siya ang perpektong biktima para sa isang perpektong plano. Ang kanyang isip ay nagsimulang maglatag ng mga eksena para sa Sabado ng gabi. Bawat detalye ay maingat na inilalagay sa tamang lugar. Ang entablado ay nakahanda na. At sa gabing iyon, sa harap ng lahat, ipapakita niya sa kanyang anak at sa buong mundo kung ano ang nangyayari sa mga basurang nagtatangkang pumasok sa kanyang palasyo. Ang mga salita sa text message ay paulit-ulit na umikot sa isipan ni Althea na parang isang basag na plaka, isang mapanirang ugong sa gitna ng katahimikan ng kanyang apartment. "Huwag kang pumunta sa party." Sino ang nagpadala noon? Isang kaibigan na nag-aalala? O isang kaaway na nais maghasik ng takot? Ang bawat teorya ay mas lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sa Biyernes ng gabi, isang araw bago ang nakatakdang pagdiriwang, pakiramdam niya ay napapalibutan siya ng mga aninong hindi niya makita. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang bintana. Pinagmamasdan ang walang katapusang daloy ng mga sasakyan sa ibaba. Ang mga ilaw nito ay tila mga naglalakbay na bituin. Ngunit sa halip na mamangha, naramdaman niya ang pag-iisa. Bawat sasakyang yon ay may patutunguhan, habang siya ay narito, nalilito, sa sangandaan ng pag-ibig at pagdududa. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nag-alinlangan siyang buksan ito, ngunit nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Ethan, na marahang tumatawag sa kanyang pangalan, ang kanyang mga takot ay bahagyang napawi. Pagbukas niya ng pinto, isang Ethan na iba sa karaniwan ang kanyang nakita. Wala ang plansadong damit, wala ang mamahaling relos. Nakasuot lamang ito ng simpleng t-shirt at maong, at sa kanyang kamay ay may hawak itong 2 helmet ng motor. Isang nakakatuksong na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Alam kong gulong-gulo ang isip mo," sabi nito. Ang kanyang mga mata ay malambing. "Kaya naisip kong kailangan nating tumakas. Kahit ngayong gabi lang. Kalimutan mo muna ang party. Kalimutan mo ang pamilya ko. Ngayong gabi, tayo lang." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Thea. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito at iginiya siya palabas. Ang pagsakay sa motor ni Ethan ay isang uri ng kalayaan. Ang hangin ay humahampas sa kanilang mga mukha at niyakap ni Thea si Ethan ng mahigpit. Ipinipikit ang kanyang mga mata at dinadama ang bawat sandali. Ang mga problema ay tila naiwan sa alikabok na kanilang nililikha. Huminto sila, hindi sa isang magarbong restaurant, kundi sa isang maliit, maingay at mausok na kainan
sa gilid ng kalsada, kung saan ang amoy ng inihaw na baboy ay nangingibabaw sa hangin. Umupo sila sa mga upuang plastik sa ilalim ng liwanag ng isang solong bumbilya. "Pasensya ka na kung dito kita dinala," sabi ni Ethan habang nag-o-order ng 2 platong sisig at kanin. Pero dito, walang nagpapanggap. Totoo ang lahat, mula sa pagkain hanggang sa mga tao. At doon, sa gitna ng ingay ng mga nagtatawa ng customer at ng tunog ng mga sasakyang dumaraan, nagkwento si Ethan. Ikinuwento niya kung gaano siya kapagod sa pagpapanatili ng isang imahe, sa pagdalo, sa mga pagtitipon kung saan ang mga ngiti ay kasing lalim lang ng balat, at kung paano ang bawat araw ay isang pag-arte. "Alam mo, Thea," pag-amin niya habang nakatingin sa kanyang plato, "sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko nakakahinga ako. Para akong umuuwi sa isang lugar na hindi ko alam na hinahanap ko pala." Tumingala ito at tinitigan siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kalungkutan na ngayon lang niya nakita. "Ikaw ang katotohanan sa mundo kong puno ng pagkukunwari, Thea." Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Thea. Lahat ng pagdududa, lahat ng takot na dala ng misteryosong text message ay naglaho na parang bula. Ang kahinaan na nakita niya kay Ethan sa mansyon ng mga ito ay napalitan ng isang imahe ng isang lalaking naghahanap din ng kanlungan. At gusto niyang siya ang maging kanlungan na yon. Matapos kumain, naglakad sila sa kahabaan ng Manila Baywalk. Ang araw ay ganap ng lumubog, ngunit nag-iwan ito ng mga kulay sa ulap, lila, kahel, at rosas. Ang alat ng hangin ay humahalo sa simoy ng gabi. Umupo sila sa isang pader na bato, magkatabi. Ang kanilang mga balikat ay nagkakadikit habang pinapanood ang mga alon na marahang humahalik sa dalampasigan. "Pangako," bulong ni Ethan habang nakatingin sa malayong karagatan. "Ano man ang mangyari bukas, ano man ang sabihin nila, hindi kita bibitawan. Ipaglalaban kita. This time, I promise." Naniwala si Thea. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng malawak na karagatan, naniwala siya sa bawat salita. Ang kanyang puso ay buo na muli, puno ng tiwala at pag-ibig na walang hanggan. Nang ihatid siya pabalik sa kanyang apartment, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Bago siya bumaba, marahang hinaplos ni Ethan ang kanyang pisngi at idinampi ang isang magaan na halik sa kanyang noo, isang halik na nangangako ng proteksyon at pag-aalaga. "Magkita tayo bukas," nakangiting sabi nito. "Magkita tayo bukas," sagot niya. Ang kanyang sariling ngiti ay puno ng pananabik. Pinanood niya ang pag-alis ni Ethan, ngunit nang tumalikod na ito upang muling isuot ang kanyang helmet, hindi nakita ni Thea ang pagbabago sa mukha nito. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay naglaho, at sa isang saglit, sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, isang anino ng pagkakasala at hindi maipaliwanag na takot ang gumuhit sa kanyang mga mata bago ito tuluyang humarurot paalis sa kadiliman ng gabi. Ang gabi ng pagdiriwang ay dumating na may dalang hangin ng karangyaan at mga pangakong kumikinang na parang mga bituin. Habang nasa sasakyan papunta sa mansyon ng mga Reyes, mahigpit na hinawakan ni Althea ang kamay ni Ethan. Ang palad nito ay ang tanging pamilyar na bagay sa mundong malapit na niyang pasukin. Ang suot niyang bestida ay simple, ngunit elegante. Isang kulay krema na damit na binili niya mula sa kanyang naipon. Isang piraso ng kanyang sariling pagkatao sa gitna ng isang gabing alam niyang puno ng pagkukunwari. Sa kanyang dibdib, nakapatong ang pendant na hugis araw. Ang malamig na metal nito ay isang paalala ng binitawang pangako ni Ethan kagabi. Isang pangakong pinanghahawakan niya ngayon na parang isang anting-anting. Pagbaba nila ng sasakyan at pagtapak
Sa pulang alpombra na nakalatag sa hagdanan, agad na naramdaman ni Thea ang daan-daang pares ng mga matang nakatutok sa kanila. Ang bulwagan ay naliligo sa ginintuang liwanag mula sa dambuhalang mga chandelier. At ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at champagne. Ang bawat babae ay nakasuot ng mga gown na tila hango sa mga pahina ng isang fashion magazine, pinalamutian ng mga alahas na kumikinang sa bawat galaw. Ang bawat lalaki ay may tindig ng kapangyarihan, at siya, si Thea, ay tila isang maya na napadpad sa pugad ng mga agila. Ang mga bulungan ay nagsimula, mahihina, ngunit matutulis, na parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Sino yan? Simple lang ang suot. Siguro ay isa sa mga staff. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Ethan sa kanyang kamay. Huwagan mo silang pansinin, bulong nito. Ang mahalaga, nandito ako. Sinubukan ni Thea ng ngumiti, ngunit pakiramdam niya ay isa lamang itong pilit na pagngiwi. Iginiya siya ni Ethan sa isang medyo tahimik na sulok, malapit sa isang balkonaheng may tanawin ng malawak na hardin. Ngunit bago pa man sila makarating doon, isang figura ang biglang humarang sa kanilang daan na may dalang dalawang kopita ng red wine. Si Isabel, ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang kanyang mga mata ay may malamig na kislap. Ethan, kuya, and you must be Thea. Finally, we meet again. Sabi nito sa isang matinis na boses. At sa isang kilos na tila sinadya, ngunit pinagmukhang isang aksidente, bigla itong natisod. Ang laman ng isang kopita ay tumapon, at ang matingkad na pulang alak ay dumaloy sa dibdib ng damit ni Thea. Ang kulay krema na tela ay mabilis na sinipsip ang alak, na lumikha ng isang malaki at pangit na mantsa na tila isang dumudugong sugat. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang init ng kahihiyan ay mabilis na umakyat sa mukha ni Thea. Mas mainit pa kaysa sa alak na bumasa sa kanyang balat. Oh my goodness, I'm so sorry. Sigaw ni Isabel, ang kanyang pagkukunwaring gulat ay perpekto. Ang clumsy ko talaga. Isabel! Sigaw ni Ethan, ang kanyang boses ay puno ng galit. Agad siyang kumuha ng isang napkin at sinubukang punasan ng mantsa, ngunit mas lalo lang itong kumalat. Tara, Thea. Sa loob, hahanap tayo ng paraan. Hinawakan ni Ethan ang braso ni Thea upang ihatid siya palayo sa mga mapanuring mata ng mga bisita. Ngunit isang boses ang pumigil sa kanila, isang boses na kalmado, kontrolado, ngunit may bigat na kayang magpatigil ng lahat. Ethan, si Doña Margarita. Nakatayo ito hindi kalayuan sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang anak na may isang babala. Ang isang salitang iyon ay sapat na. Agad na natigilan si Ethan. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Binitiwan niya ang braso ni Thea. Naiwang nakatayo si Thea sa gitna ng lahat, mag-isa. Ang mantsa sa kanyang damit ay tila isang markang naghihiwalay sa kanya sa lahat ng tao sa silid na yon. At sa tabi niya, si Ethan, ang kanyang tagapagtanggol, ay muling naging isang estatwang walang kakayahang gumalaw. Sa perpektong tiyempo, tila isang direktor na nagmamando sa kanyang entablado, si Doña Margarita ay lumakad patungo sa maliit na entablado kung saan tumutugtog ang string quartet. Kinuha niya ang mikropono mula sa nagulat na MC. Isang mahinang pagtap sa mikropono ang nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ngumiti si Doña Margarita, isang nangiting pangpolitiko, malawak, kaakit-akit, ngunit walang anumang init. Good evening, everyone. Thank you all for coming tonight to support our cause. Panimula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw
sa bawat sulok ng silid. It is always a pleasure to be surrounded by friends, by family, and by people of distinction. Ang kanyang mga mata ay marahang lumibot sa mga bisita, at sa huli, ito ay huminto at tumitig. Kay Thea, ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap ng tagumpay. Ladies and gentlemen, I have a special announcement to make. Huminto siya sandali, hinahayaan ang tensyon na mabuo. Ang puso ni Thea ay nagsimulang dumagundong, isang mabangis na tambol na nagbabadya ng paparating na kapahamakan. Tumingin si Doña Margarita nang diretso kay Thea. Ang mikropono ay bahagyang nakaturo sa direksyon nito. Ngayong gabi, mayroon tayong isang bisita na nagpapakita kung gaano katapang ang ilang tao na umakyat sa lipunan. Ang mga salitang binitiwan ni Doña Margarita ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kamandag. Ang tingin ng lahat ay napako kay Thea at ang bulwagan na dati puno ng bulungan ay nabalot ngayon ng isang nakakabinging katahimikan. Ang bawat segundo ay tila isang oras at si Althea, sa ilalim ng bigat ng kanilang mga titig, ay naramdamang unti-unti siyang nalulunod. Ang mantsa ng alak sa kanyang damit ay hindi na lamang isang mantsa. Ito na ngayon ay isang simbolo ng kanyang pagiging hindi kabilang, isang markang nagpapatunay sa mga salitang malapit ng bitawan laban sa kanya. May mga taong gagawin ang lahat para sa pera. Pagpapatuloy ni Doña Margarita, ang kanyang boses ay tila pulot na may nakatagong lason. Bawat salita ay maingat na pinipili upang magdulot ng pinakamalaking pinsala. Gagamitin nila ang kanilang ganda, ang kanilang kahinaan, upang umakit ng mga taong hindi nila kauri. Umaasang makakaahon sila mula sa putikang kanilang pinanggalingan. Isang alon ng bulungan ang muling kumalat sa mga bisita. Si Thea ay napatingin kay Ethan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Isang tahimik na pagsusumamo na gawin niya ang kanyang ipinangako. Ngunit si Ethan ay nakatayo lamang doon. Ang kanyang muka ay kasing puti ng kanyang damit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran, isang bilanggo ng sarili niyang kaduwagan. Ang pangako nito kagabi, ang halik sa kanyang noo. Lahat ng yon ay naglaho na parang isang panaginip. Ang babaeng ito, sabi ni Doña Margarita, itinaas ang kanyang kamay at itinuro si Thea na parang isang bagay na pandidirihan. Ay isang perpektong halimbawa, isang ulilang walang pinanggalingan, isang hamak na tagatimpla ng kape na nangahas mangarap na maging isang reyes. Ang salitang ulila ay tumama kay Thea na parang isang malakas na sampal. Paano niya nalaman? Ang kasinungalingan na ginamit niya para protektahan ang kanyang sarili ay ang mismong sandata na ginagamit ngayon para wasakin siya. Lumakad si Doña Margarita pababa ng entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Naglakad siya papalapit kay Thea na parang isang mandaragit na papalapit sa kanyang nasukol na biktima. Mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, dumukot siya ng isang makapal na bungkos ng pera at sa isang kilos na puno ng paghamak, inihagis ito sa mukha ni Thea. Ang mga papel na pera ay lumipad sa hangin bago dahan-dahang bumagsak sa sahig sa paligid niya. Ang ilan ay dumampi sa kanyang damit, sa kanyang buhok. Ang tunog ng pagbagsak ng pera sa marmol na sahig ay ang tanging maririnig sa buong silid. Ito ang pinakamatinding uri ng insulto. Isang pagyurak sa kanyang pagkatao na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Heto, sabi ni Doña Margarita, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Bayad para sa serbisyo mo. Siguro naman ay sapat na yan para makahanap ka ng ibang bibiktimahin. Huwag mo nang babalikan ang anak ko. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Thea ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata
ginagawang malabo ang lahat ng nakikita niya. Ngunit bago pa man niya magawang sumagot o kahit man lang gumalaw, si Isabel ay lumapit din. Ang kanyang muka ay may ngiting mapang-asar. "Kawawa ka naman," sabi ni Isabel sa isang boses na nagkukunwaring naaawa. "Hindi mo ba alam? Gold diggers like you are a dime a dozen. You should have aimed higher." At sa isang biglaang kilos, itinulak niya si Thea ng malakas sa balikat. Dahil sa gulat at sa kawalan ng balanse, natumba si Thea. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig at matigas na marmol na sahig. Ang kanyang palad ay sumayad sa sahig upang alalayan ang kanyang pagbagsak. At doon, sa gitna ng bulwagan, sa harap ng daan-daang estranghero, siya ay nakaluhod na parang isang pulubi, napapalibutan ng perang inihagis sa kanya. Mula sa kanyang kinabagsakan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na tingin. Hinanap niya ang mga mata ni Ethan. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Umaasa pa rin. Sa kabila ng lahat na may gagawin ito, nakita niya ito. Nakatayo pa rin sa parehong lugar. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihirap. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ngunit hindi pagkilos. Walang ginawa. Pinanood lang niya ang pagkasira ng babaeng sinumpaan niyang poprotektahan. At ang realisasyong iyon, ang katotohanang iyon, ang tuluyang bumasag sa anumang natitira sa kanyang puso. Palabasin ang basurang yan. Ang malakas na utos ni Doña Margarita sa dalawang security guard na agad na lumapit. Ang dalawang malalaking lalaki ay nagsimulang maglakad papalapit kay Thea. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, ngunit si Thea ay hindi na sila nakikita. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Ethan. Ang kanyang tingin ay puno ng sakit at isang tanong na hindi na niya kailangang bigkasin. At sa huling pagkakataon, nakita niya itong umiwas ng tingin. Doon, ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol. Itinikom niya ang kanyang mga mata. Handa nang tanggapin ang kanyang kahihiyan. Handa nang magpaanod sa dilim na bumabalot sa kanya. Para kay Ethan, ang oras ay tumigil sa pag-ikot. Ang buong bulwagan, ang mga taong nakapaligid, ang musikang kanina lang ay maririnig. Lahat ay naglaho at naging isang malabong larawan. Ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang babaeng nakaluhod sa sahig. Ang kanyang payak na damit ay may mantsa na parang isang sariwang sugat. Napapalibutan ng mga piraso ng pera na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Si Thea, ang kanyang Thea, isang bahagi ng kanyang pagkatao, isang boses sa kanyang kaloob-looban, ay sumisigaw. Gumalaw ka! Tumayo ka para sa kanya! Tulungan mo siya! Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas. Gustong gumawa ng isang hakbang pasulong. Gustong takpan si Thea gamit ang kanyang katawan laban sa kahihiyan. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila ipinako sa sahig na marmol, mabigat na parang tingga, hindi maigalaw. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Thea patungo sa kanyang ina. Si Doña Margarita ay nakatayo doon, matikas at hindi matinag. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na tagumpay. Ang tingin nito ay sumalubong sa tingin niya at sa isang iglap, ang tinging iyon ay naghatid ng isang malinaw na mensahe, isang banta, isang utos, isang paalala ng kanyang lugar sa mundong ito. Ang mga salita nito, mula sa nakaraang gabi, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lakas ng isang kulog. Hiwalayan mo ang babaeng yon, o ako ang gagawa ng paraan para mawala siya sa buhay mo. Ang takot, isang malamig, pamilyar na takot, nakasama na niya mula pagkabata, ay gumapang sa kanyang likuran at pumulupot sa kanyang puso. Hinihigpitan ito hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Ang kanyang isip ay bumalik sa gabi bago ang lahat ng ito sa tabi ng Manila Bay. Naalala niya ang alat ng hangin, ang init ng kamay ni Thea sa kanyang kamay,
at ang bigat ng pangakong binitiwan niya na may kasamang sinseridad. Pangako, ano man ang mangyari bukas, hindi kita bibitawan. Ipaglalaban kita. Ang alaala ay isang nagbabagang bakal na tumutusok ngayon sa kanyang budhi. Isang pangakong sinira niya sa sandaling pinakakailangan itong tuparin. Anong klaseng lalaki siya? Anong klaseng pag-ibig ang kaya niyang ibigay kung sa unang pagsubok pa lamang ay sumuko na siya? Gusto niyang isigaw ang lahat ng ito. Gusto niyang sabihin kay Thea na patawarin siya, na hindi ito ang gusto niya. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang dila ay tila na paralisa at ang tanging nagawa niya ay ang manood. Isang tahimik na manonood sa sarili niyang trahedya. Nakita niya ang pagbagsak ng mga luha ni Thea. Nakita niya ang pagtulak ni Isabel. Nakita niya itong bumagsak. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang mga mata nitong naghahanap sa kanya, mga matang puno ng sakit, pagtataka, at huling hibla ng pag-asa. At sa huling pagkakataon, sa pinakaduwag na sandali ng kanyang buhay, iniwas niya ang kanyang tingin. Hindi na niya kayang salubungin ang mga matang iyon, sapagkat sa mga iyon ay nakikita niya ang salamin ng kanyang sariling pagkukulang, ang larawan ng isang duwag. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa sahig, sa kumikinang niyang sapatos na katad, sa anumang bagay maliban sa babaeng sinira ng kanyang katahimikan. Ang tunog ng mga yabag ng mga security guard ay nagsimulang lumapit. Bawat hakbang ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Ito na. Ang huling pagkakataon. May ilang segundo pa para gumawa ng tama. Gumalaw ka, Ethan. Gumalaw ka. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumunod. Siya ay isang estatwa, isang palamuti sa karangyaan ng kanyang pamilya. Walang sariling kalooban, walang sariling kaluluwa. Habang papalapit na ang mga gwardya kay Thea, at habang tinatakpan na niya ang kanyang mga mata sa kahihiyan, isang malakas at nakakayanig na tunog ang biglang bumasag sa nakakasukang katahimikan ng bulwagan. Isang malakas na kalabog. Ang dambuhalang pintuan sa pasukan ng mansyon ay bumukas ng may puwersa. Ang dalawang panig nito ay bumangga sa mga pader na lumikha ng isang ingay na nagpatigil sa lahat, maging sa mga gwardyang handa nang hawakan si Thea. Ang lahat ng ulo, kasama na ang kay Ethan, ay sabay-sabay na lumingon patungo sa pinanggalingan ng ingay. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at gulat. Para kay Althea, ang malakas na pagbukas ng pinto ay isang malayong ingay lamang, isang tunog mula sa ibang mundo na hindi na niya bahagi. Ang kanyang katotohanan ay lumiit at naging kasing lawak lamang ng espasyo sa sahig na kanyang kinaluluhuran. Ang lamig ng marmol ay gumagapang sa kanyang mga tuhod at palad, ngunit hindi nito matalo ang mas matinding panlalamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang mundo sa paligid niya ay gumagalaw na parang isang pelikulang naka-slow motion. Ang mga tunog ay naging mahina at malayo. Ang mga bulungan ay tila hangin na lamang. Ang mga pagsinghap ay tila mga alon mula sa malayong dalampasigan. Ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa mga luhang hindi pa pumapatak ay nakikita lamang ang mga piraso ng isang basag na larawan. Ang kumikinang na sapatos ng mga bisitang nakapalibot sa kanya na parang isang pader. Ang mga piraso ng perang nakakalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang pulang mantsa sa kanyang damit na sumisigaw ng kanyang kahihiyan. Ngunit higit sa lahat ng ito, ang tanging larawang malinaw sa kanyang isipan ay ang mukha ni Ethan, ang mukha ng lalaking nangako sa kanya ng mundo, ng proteksyon, ng pag-ibig. Ang pangako nito ay isang musika sa kanyang pandinig kagabi lamang. Ngunit ngayon, ang katahimikan nito ay isang nakabibinging ingay na sumisira sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ang pag-ibig na inakala niyang isang ligtas na kanlungan ay isa palang bitag. Ang katotohanan na hinanap niya sa mundo ng pagkukunwari
ay ang pinakamasakit na kasinungalingan sa lahat. Nawala na ang galit, nawala na ang sakit. Ang natitira na lamang ay isang malawak, malamig, at nakakakilabot na kawalan. Isang emptiness. Pakiramdam niya ay isa siyang basong babasagin na tuluyan ng nabitawan, ang kanyang mga piraso ay nagkalat sa sahig at imposibleng mabuo pang muli. Ang pangarap niya na mahalin bilang si Thea, isang simpleng babae, ay naging isang bangungot na gumising sa kanya sa katotohanang kahit kailan, hindi siya maaring maging simple lamang. Ang kanyang pangalan at ang kanyang yaman ay isang anino na susundan siya kahit saan siya magtago. Ang pag-ibig, isang salitang napakaganda pakinggan, ngunit ngayon ay may lasa ng lason sa kanyang dila. Ibinigay niya ang lahat para dito, ang kanyang tiwala, ang kanyang puso, ang kanyang kahinaan, at bilang kapalit, tinanggap niya ang paghamak, pagtataksil, at ang nakakapanlumong panunood lamang ng lalaking kanyang minahal habang siya ay dinudurog. Ang mga guwardiya ay papalapit na. Nakikita niya ang kanilang mga anino sa sahig, ngunit wala na siyang pakialam. Wala nang natitirang lakas sa kanya para lumaban o kahit man lang tumayo. Handa na siyang magpatangay. Handa na siyang tanggapin na sa laban na ito natalo siya. Natalo ng walang kalaban-laban. Dahan-dahan, sa isang huling akto ng pagsuko, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, tinanggap na niya ang kanyang katapusan. Ang pagtatapos ng kanyang matamis na kasinungalingan. Ang pagtatapos ni Thea. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, sa gitna ng kanyang pagsuko, isang boses ang bumasag sa lahat. Isang boses na hindi niya narinig sa loob ng napakatagal na panahon sa ganitong tono. Isang boses na puno ng yelo, bakal, at walang kapantay na kapangyarihan. Isang boses na kaya niyang kilalanin kahit saan, kahit sa gitna ng 1,000 tao. Ang boses ng kanyang ama. Get your filthy hands off my daughter. Ang bawat salita ay isang dagundong, isang kulog na yumanig sa buong bulwagan at sa natutulog na diwa ni Althea. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay nakapikit sa pagkatalo ay dahan-dahang bumukas. Ang kawalan ay napalitan ng isang maliit na kislap ng pagtataka at pagkatapos, pag-asa. Ang boses na yon, para kay Althea, na nakaluhod pa rin sa malamig na sahig, ang boses na yon ay isang kidlat na gumising sa kanyang manhid na kaluluwa. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa sahig patungo sa malawak na pasukan. Doon, sa ilalim ng arko ng pinto, nakatayo ang isang figura na tila nililok mula sa kapangyarihan. Ang kanyang ama, si Don Miguel Bonifacio. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran ay may 2 lalaking nakasuot ng matatalim na business suit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon, hawak ang mga itim na briefcase na tila naglalaman ng bigat ng batas. Si Don Miguel mismo ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay perpektong nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha ay isang kalmadong karagatan bago ang isang marahas na bagyo. Ang mga bulungan na kanina lamang ay muling nagsisimula ay biglang namatay. Ang mga bisita ay tila mga estatwang sabay-sabay na napako sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga mata ay lumilipat mula sa dambuhalang figura sa pintuan patungo sa babaeng nakaluhod sa sahig at pabalik. Ang isang tanong ay nabuo sa isipan ng lahat. Sino ang taong ito? Ngunit si Doña Margarita ay hindi na kailangang magtanong. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha at ang kanyang mga labi na kanina lang ay may mapanuyang ngiti ay bahagyang nakaawang ngayon sa hindi makapaniwalang pagkatulala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkilala at pagkatapos sa isang uri ng takot na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang pangalan ay namutawi sa kanyang isipan
na parang isang sumpa. Bonifacio. Naglakad si Don Miguel. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa balat ay lumilikha ng isang mabagal. Sinasadyang tunog sa marmol na sahig. Isang ritmong tila nagmamarka sa pagtatapos ng isang panahon. Ang mga tao ay kusang loob na tumabi, na parang mga alon na humahati upang magbigay daan sa isang hari. Walang sino man ang nangahas na huminga ng malakas. Ang kanyang mga mata ay hindi lumibot. Nakatuon lamang ito sa iisang direksyon, sa kanyang anak. Nilampasan niya si Isabel na tila ito ay hangin. Nilampasan niya si Ethan, hindi man lang ito binigyan ng isang sulyap. Huminto siya ng direkta sa harap ni Althea. Sa isang iglap, ang malamig at bakal na ekspresyon sa kanyang muka ay naglaho. Napalitan ng isang sakit na tanging isang ama lamang ang makakadama. Marahan, lumuhod siya sa isang tuhod. Hindi alintana ang kanyang mamahaling pantalon o ang mga matang nanonood. Hinubad niya ang kanyang Amerikana at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Althea. Tinatakpan ng mantsa ng alak at ang kahihiyang idinulot nito. Binabalot siya sa init at sa pamilyar na amoy ng kanyang pabango. Anak, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng lambing na para lamang sa kanya. Let's go home! Inanggat niya si Althea patayo. Ang kanyang mga kamay ay matatag at puno ng suporta. Sa tulong ng kanyang ama, naramdaman ni Althea ang lakas na unti-unting bumabalik sa kanyang mga binti. Tumayo siya, hindi na bilang Thea na biktima, kundi bilang Althea, na may proteksyon ng kanyang ama sa kanyang likuran. Sandali! Ang nanginginig na sigaw ni Doña Margarita na tila natauhan mula sa kanyang pagkatulala. Sino ka para basta na lang pumasok dito? At anong karapatan mong angkinin ang babaeng yan? Humarap si Don Miguel sa kanya at ang malamig na maskara ay bumalik sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Doña Margarita, isang tingin na tila kayang magpatunaw ng bakal. You didn't just insult a barista, Mrs. Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang sentensya. You assaulted the sole heiress of Bonifacio Land Holdings. Huminto siya. Hinahayaan ang mga salitang yon na lumubog. You assaulted my daughter, Althea Bonifacio. Isang kolektibong pagsinghap ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang pangalang Bonifacio ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng kanilang maliit na mundo. Si Ethan ay napaurong. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng ganap na pagkalito at pagsisisi. Tila ngayon lang niya naunawaan ang lahat. Hindi maaari. Halos pabulong na, sabi ni Margarita. Ngunit hindi pa tapos si Don Miguel. Sumenya siya sa isa sa kanyang mga abogado. Ang lalaki ay humakbang pasulong at inilapag ang isang makapal na folder ng mga dokumento sa pinakamalapit na mesa sa harap ni Margarita. Mrs. Reyes, sabi ng abogado sa isang formal at walang emosyong boses, that's a lawsuit for defamation, public humiliation, and physical assault against my client, Miss Althea Bonifacio. At ang isa pa, idinagdag niya habang inilalabas ang isa pang dokumento, is the official notice that our affiliate bank is calling in all your outstanding corporate and personal debts. Effective immediately. Ang huling mga salitang yon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang lakas ni Doña Margarita. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang mundo na binuo sa pagkukunwari at utang ay gumuho sa isang iglap. Bumagsak siya sa sahig, isang reynang nawalan ng korona at kaharian. Althea! Isang basag na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Si Ethan. Lumapit ito ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang sasabihin, lumingon si Althea at tinitigan siya. Ang mga mata ni Althea ay hindi na puno ng pag-ibig o sakit. Ang mga ito ay walang laman, malamig, at sa katahimikang yun, sa tingin yun na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Naunawaan ni Ethan
na hindi lang ang yaman ng kanyang pamilya ang nawala sa gabing iyon. Nawala rin niya ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya magpakailanman. Ang mga sumunod na araw ay dumaan na parang isang malabong panaginip para kay Althea. Ang katahimikan ng kanyang silid sa mansyon ng mga Bonifacio na dati kinaiinisan niya dahil sa kawalan ng buhay ay naging isang kanlungan. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay tila isang tangis mula sa kalangitan, nakikiramay sa sakit na dahan-dahan niyang pinoproseso sa kanyang puso. Hindi na siya si Thea ang barista na may simpleng mga pangarap, ngunit hindi pa rin niya lubos na maramdaman na siya si Althea, ang tagapagmana. Sa ngayon, siya ay isang babaeng nasa pagitan ng dalawang mundo, pinipilit na buuin ang mga basag na piraso ng kanyang pagkatao. Ang balita tungkol sa biglaang pagbagsak ng pamilya Reyes ay kumalat na parang apoy sa alta sosyedad. Ang mga ari-arian nila ay isinubasta. Ang kanilang mga account ay ni-freeze at ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng karangyaan, ay naging kasing kahulugan na ngayon ng kahihiyan at pagkalugi. Ngunit para kay Althea, ang mga balitang ito ay hindi nagdulot ng kasiyahan o paghihiganti. Nagdulot lamang ito ng isang malalim na pakiramdam ng kapaguran. Isang hapon, habang nakaupo siya sa tabi ng bintana at pinapanood ang pagtila ng ulan, kumatok at pumasok ang kanyang ama. May dala itong isang tasa ng mainit na tsa. "Para sa'yo, anak," sabi ni Don Miguel. Ang kanyang boses ay malumanay. Umupo ito sa tapat niya. "Alam kong kailangan mo ng panahon, pero gusto ko lang malaman mo na nandito lang ako. Ano man ang desisyon mo, susuportahan kita." Tumingin si Althea sa kanyang ama, at sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, isang tunay na emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Pasasalamat. "Salamat po, pa," halos pabulong niyang sabi. "Patawad po kung nagsinungaling ako." Umiling si Don Miguel. "Naiintindihan ko, Althea. Hinanap mo ang isang bagay na totoo. At minsan, sa paghahanap na yon, nasasaktan tayo. Ang mahalaga ay kung paano ka babangon." Ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy, hindi bilang isang tycoon at ang kanyang tagapagmana, kundi bilang isang ama at isang anak na muling nagkakaugnayan. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang uri ng paghilom na nagsisimula sa kanyang kalooban. Kinabukasan, tumila na ang ulan at ang araw ay muling sumikat. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng liwanag ay ang pagbabalik ng isang anino mula sa kanyang nakaraan. Isang tawag mula sa gwardiya sa gate ang nagpaalam sa kanya na may isang taong pilit na gustong pumasok. Si Ethan Reyes. Sa una, tumanggi si Althea, ngunit isang bahagi niya ang nakakaalam na kailangan niya itong harapin. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sarili. Para sa isang malinis na pagtatapos. Pinapasok niya ito, ngunit sa hardin lamang. Ayaw niyang dungisan ng kanyang presensya ang loob ng kanilang tahanan. Pinanood niya itong maglakad papalapit mula sa bintana ng sala. Ang dating Ethan na may tindig ng kayabangan ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang mga balikat ay nanlulumo sa bigat ng pagsisisi. Ang kanyang mga damit, bagamat maayos pa rin, ay tila maluwag na sa kanyang payat na katawan. Nakatayo ito sa gitna ng perpektong hardin, tila isang ligaw na damo. Bumaba si Althea upang harapin siya. Tumayo sila nang may ilang talampakang pagitan, isang distansyang hindi na kayang punan ng anumang salita. "Althea," panimula ni Ethan. Ang kanyang boses ay paos. "Wala akong ibang sasabihin, kundi patawad. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala ng kwenta ang mga salita ko. Pero, kailangan mong malaman na nagsisisi ako. Bawat segundo, bawat araw, pinagsisisihan ko ang kaduwagan ko." Tinitigan lamang siya ni Althea.
Ang kanyang mukha ay kalmado. Wala na ang sakit, wala na ang galit. Ang natitira na lamang ay isang malinaw na pag-unawa. Mahal kita, Althea. Mahal na mahal kita. Pagpapatuloy nito, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Handa akong gawin ang lahat para maibalik ka. Magtatrabaho ako, magsisimula ako ulit mula sa wala. Para sa'yo. Isang mahinang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Huli na, Ethan. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ang pera o ang yaman ang problema. Kahit kailan, hindi iyon naging problema. Ang problema ay ikaw. Natigilan si Ethan. Ang minahal ko ay ang ideya ng isang lalaking ipaglalaban ako. Pagpapatuloy ni Althea. Ang lalaking nangako sa akin sa tabi ng dagat. Ang lalaking pinaniwalaan kong totoo. Hindi ikaw yon. Ang lalaking kaharap ko ngayon ay ang lalaking nanood lang habang dinudurog ako ng sarili niyang pamilya. At ang lalaking iyon, Ethan, hinding-hindi ko na kayang mahalin pa. Ang bawat salita ay isang katotohanang hindi na kayang itanggi ni Ethan. Yumuko ito talunan. Paalam, Ethan, sabi ni Althea. Tumalikod siya. Hindi na lumingon pa. Naglakad siya pabalik sa loob ng mansyon. Ang kanyang bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa dati. Iniwan niya sa hardin kasama ni Ethan ang lahat ng sakit at pait ng nakaraan. Pagdating sa pinto, huminto siya at tumingin hindi sa labas, kundi sa malawak na hagdanan na patungo sa itaas, patungo sa opisina ng kanyang ama, patungo sa kanyang kinabukasan. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagtakbo. Oras na para harapin kung sino talaga siya. Tumingin siya sa bintana, hindi na upang tingnan si Ethan na naglalakad paalis, kundi upang pagmasdan ang abot tanaw kung saan ang mga gusali ng Bonifacio Global City ay nagniningning. At sa katahimikan ng kanyang sarili, isang bulong ang kanyang binitiwan, isang pangako sa kanyang hinaharap. Oras na para bumalik. Lumipas ang ilang buwan, ang sikat ng araw ng umaga ay hindi na sinasala ng mga dahon ng puno sa labas ng bintana ng isang maliit na apartment. Sa halip, ito ay tumatago sa salaming pader ng isang opisina sa ika-35 palapag ng isa sa pinakamatataas na gusali sa Bonifacio Global City. Ang amoy ng kape ay naroon pa rin, ngunit hindi na mula sa espresso machine na siya mismo ang nagpapatakbo, kundi mula sa isang porselanang tasa na maingat na inilapag sa kanyang malawak na lamesang gawa sa salamin at bakal. Ito ang bagong mundo ni Althea Bonifacio. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa isang eleganteng do, at ang kanyang suot ay isang matalim na business suit na sumisigaw ng awtoridad at kumpiyansa. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang kislap na hindi kailanman maibibigay ng kapangyarihan o yaman, isang kislap ng kapayapaan sa sarili. Isang araw, sa kalagitnaan ng kanyang abalang schedule, sinadya niyang mag-utos sa kanyang driver na dumaan sa isang pamilyar na kalye sa Quezon City. Bumaba siya ng sasakyan at pumasok sa Cafe Esperanza. Ang pamilyar na tunog ng kalansing ng mga tasa at ang amoy ng kape ay sumalubong sa kanya na parang isang matagal ng kaibigan. Welcome sa Cafe Esperanza. Halos mabitawan ni Gina ang hawak nitong tray sa pagkagulat. Diyos ko, ikaw nga. Pero anong nangyayari sa'yo? Mukha kang nanalo sa loto na may kasamang mana. Isang tapat na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Isang mahabang kwento, Jean. Nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. Namiss kita. Namiss ko kayong lahat. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Ang kanilang maikling pagkikita ay puno ng tawanan at tunay na pagkakaibigan. Bago umalis, iniwan ni Althea ang isang sobre para kay Aling Nena.
sapat upang mabago ang buhay nito at mapalago ang maliit na kafe na minsang naging kanlungan niya. Habang naglalakad siya palabas, alam niyang isinasara na niya ang isang kabanata, hindi sa pamamagitan ng paglimot, kundi sa pamamagitan ng pasasalamat. Pagbalik sa BGC, ang malamot na Althea ay napalitan ng isang matatag na leader. Pumasok siya sa isang conference room kung saan naghihintay ang mga pinakamatataas na ehekutibo ng Bonifacio Land Holdings, mga lalaking may edad na at sanay sa mundo ng korporasyon. "Good morning," bati niya. At ang lahat ay tumahimik. Tumayo siya sa harap ng isang malaking screen na nagpapakita ng mga plano para sa isang bagong proyekto. "As you can see, the proposal is to develop this land into a mixed-use community. But I want to add a new component." Ipinakita niya ang isang bahagi ng plano. "This area will be dedicated to subsidized housing and a livelihood training center for low-income families. Profit is important, but progress that leaves people behind is not progress at all." May ilang nagtaas ng kilay, ngunit walang nangahas na sumalungat. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga ideya ay hindi na humihingi ng permiso. Siya ay hindi na anino ng kanyang ama. Siya na ang mismong liwanag ng hapong iyon habang nag-iisa na siya sa kanyang opisina at pinapanood ang pagiging kulay kahel ng kalangitan. Pumasok ang kanyang executive assistant. "Ma'am Althea, may sulat pong dumating para sa inyo. Personal po." Inilapag nito sa kanyang mesa ang isang simpleng puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit kilala niya ang sulat kamay. "Ethan." Tinitigan niya ang sobre ng ilang sandali. Ang dating Althea ay marahil bubuksan ito nang may panginginig, umaasa sa mga salitang magpapagaling sa kanyang sugat. Ang Thea na puno ng galit ay marahil pupuniting ito nang hindi binabasa. Ngunit ang Althea na kaharap niya ngayon ay iba na. Kinuha niya ang sulat, hindi ito binuksan. Lumakad siya patungo sa isang maliit na estante kung saan nakalagay ang ilang mga personal na gamit. Mayroon doon isang maliit na kahoy na baul. Ang baul kung saan niya itinatago ang mga alaala ng kanyang ina. Dahan-dahan, inilagay niya ang sulat sa loob, sa tabi ng mga lumang litrato at mga press clipping. Isinara niya ang baul. Ang nakaraan ay may sarili ng lugar. Hindi na ito kailangang buksan pa. Lumabas siya sa pribadong balkonahe ng kanyang opisina. Mula doon, tanaw niya ang buong syudad, isang karagatan ng mga kumikinang na ilaw. Bawat isa ay isang kwento, isang pangarap. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Hindi na siya si Thea na nagtatago sa pagiging simple. Hindi na siya si Althea na winasak ng isang masakit na pag-ibig. Siya si Althea Bonifacio, buo, malaya, at handa nang simulan ang kanyang tunay na kwento. At sa unang pagkakataon, sa ilalim ng mga bituin na tila abot kamay na niya, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi dahil sa kilig o sa tagumpay laban sa iba, kundi isang nangiti ng isang taong sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tunay na halaga sa sarili niyang mga kamay. Sa huling hanshin ko, Coach Yengnay, malinaw na hindi kayamanan, apelyido, ay kapangyarihan ang tunay na sukatan ng halaga ng isang tao, kundi ang dignidad, prinsipyo, at kakayahang tumayo kahit wasak na ang puso. Si Althea Bonifacio ay minsang pinili ang manahimik, magpakumbaba, at magmahal ng totoo. Ngunit nang yurakan ang kanyang pagkatao, pinili niyang magising at ipaglaban ang sarili. At sa kanyang paggising, kusang gumuho ang mga taong nabuhay sa kasinungalingan, kasakiman, at pagmamataas. Ang pamilyang Reyes ay naging paalala na ang kasamaan, gaano man ito katagal magtago sa likod ng karangyaan, ay may hangganan. Sa huli, ang mabuti ay ginagantimpalaan, hindi dahil naghiganti si Althea, kundi dahil pinili niyang maging matatag, malaya, at totoo sa sarili. Ikaw,
Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Althea, pipiliin mo bang manatiling tahimik o ipaglaban ang iyong halaga? Naniniwala ka ba na darating din ang hustisya sa tamang panahon? At sa mga nanonood naming patuloy na sumusuporta, kumusta ka? May kwento ka rin bang nais ibahagi? Huwag kang mag-atubiling magkomento sapagkat mahalaga sa amin ang iyong tinig. Tata,